mga kabungis-ngis, welcome back again to another vlog. For today's video, Sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo, God bless you. punta tayo dito sa Carriedo para sa ating Manila update June 19, 2025, and pakita ko sa inyo itong sitwasyon ngayong araw sa Carriedo. At kung maaalala nyo, sumasama tayo sa clearing operation sa Maynila noon, at tignan natin yung sitwasyon ngayong araw po. Hello mga kabukis, welcome back again to another, nakapag-intro pa pala ako dito, vlog. For today's video, Carriedo tayo mga kabungis, at lakarin natin itong kahabaan ng Carriedo. Lakarin natin hanggang sa simbahan ng Quiapo. Kung ano ang sitwasyon po dito. Ikot ko lang kayo. Pero in fairness naman po, dito sa lugar na ito, walang masyadong mga tao, kasi usually kapag dumadaan tayo dito, puno ng bumibili sa side na ito. Ngayon wala tayong masyadong mga bumibili. Hindi crowded, I mean, kasi usually kapag napapadaan tayo dyan sa side na yan, crowded yung area. June 19, 2025. Mga kabungis, ito po dahil mga nagtitinda po ng ating mga vendor po dito sa kalsada tsaka sa may side na po na to. And kung makikita nyo, yung mga vendor nga po, halos nasa gitna na nga rin po sila nagtitinda. Hindi ko po alam kung ano po yung usapin dito, kasi matagal na tayong hindi sumasama sa clearing operation. Dati, yung lugar na yan, etong gitna po, malinis po yan, talagang diretsong nakakadaan nga rin po yung mga magsisimba, then yung mga, syempre mga mamimili. Then, ewan ko lang po kung bakit, anong nangyari, kung bakit ang dami na nga rin pong vendor sa may gitna. No bash naman po sa ating mga vendor. I respect, nagtitinda po kayo. Pero nasanay kasi ako sa clearing na malinis po yung lugar na yan. At binabalik-balikan yan ng mga panahon ni Mayor Isko Moreno. And ito naman tong kabilang side, parking area. Ayan, sabi ko nga kanina, etong side na to may mga nagtitinda. Dito naman sa kabila, may mga nagpapapark, parking area. Then ganito kaliit yung madadaanan. Although maayos naman pong nakakapaglakad, hindi naman time na to, hindi naman ganun karami yung tao na nandito ng oras na yan. Pero dagdag ko lang mga kabungis, may mga nagbe-message din sa atin na yung mga magsisimba nga daw po, nahihirapan sa dami na nga rin po ng mga tao din dito. Then alam niyo naman yung Quiapo famous ngayon dahil nga sa dami ng mga nagtitinda, and trending nga rin po yung mga tinda nilang mga pagkain. Kaya yung iba, yung mga nagsisimba, nagbe-message na nahihirapan silang makapasok sa simbahan sa dami nga rin po ng mga vendor. Then siyempre, ang dami na nga rin pong mamimili, tama ba yung word? Namimili. Pero no idea naman po sa safety ng mga nandito. Wala naman ako nababalitaan na nananakawan. Dahil po yung mga kapulisan po rin naman dito nakabantay din po sa mga pupunta dito sa may Carriedo. Nakarin po natin itong kahabaan ng Carriedo. May tinikman pala ako dyan. Ang sarap. Kasi hindi ako nabili. Ayan. Ang daming mga tindahan ng mga masarap na pagkain. Sarap yun. Ano yung gawa nyo, boss? Gawa nyo po? Ayan. Magkano yung ganyan? 130 po, ma'am.
110 grams sa pusa. Ang palaya chip. Patikim nga ako, tignan natin. Anong flavor? Barbecue flavor. Sarap niyan, grabe. Kaya kung mapapadaan kayo dyan sa Carriedo, ang sarap nung tinda nila ang palaya chips. Ang palaya chip. Healthy yun. Ang palaya eh. Ano sinasabi mo? Masarap. Thank you boss. Masarap siya. In fairness, tsaka healthy pa. And mapansin ko mga kabungasin, yung mga tao nga po dito dumadaan na nga rin po sa side ito, which is maluwag naman po dito sa side na to. Maluwag dahil sabi ko nga kanina, ito yung nadaan natin, hindi pa ganun karami mga namimili o kaya magsisimba. Daming pagkain dito sa Carriedo. Pero sa mga napapanood natin, mas marami pang tao. Doon sa mga napapanood natin, mga nagbablog. And sa pag-upo ni Yorme, ang ating butihing mayor na si Yorme, hindi natin alam pa kung ano po yung plano dito sa lugar na ito. Kung bibigyan sila ng permit, kung dito pa rin, or i-clearing po yung area na yan. No idea pa po tayo. Kaya waiting tayo sa pag-upo ni Mayor Isko Moreno kung ano po yung plano sa lugar na ito. At sa iba pang lugar sa Maynila, sa Divisoria, Blumentritt, dahil nga po, yung mga iba po, sorry sa ating mga vendor, nasa kalsada nagtitinda, nasa bangketa. Kalsada, which is hindi po safe para sa ating mga vendor kasi buhay nila yung nakasalalay dyan. Puro mga sasakyan yung dumadaan, especially sa may Divisoria. Yung mga vendor po dun, nasa kalsada na nga rin po nagtitinda. Tapos may mga dumadaan pang mga truck, mga jeep. Paano kung nawala ng preno yung sasakyan na yun? Buhay po nila yung kapalit. Although talaga naman po naghahanap buhay. Tapos may mga nagko-comment pa, hindi ko nararanasan yung hirap, kaya ganun ako magsalita. No po, hindi. Safety nyo rin po ang iniisip ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ni Mayor Isko Moreno, at pwede rin naman po kayong makiusap or magsalita na kasi nung panahon na yun merong stall na ibinibigay si Yorme sa may Ilaya, and depende naman yan sa pag-uusap nyo rin po. At yung iba nga rin, mga sniper, mga hindi taga Maynila na nagtitinda sa Maynila. Pero syempre, unahin ni Yorme yung mga kapakanan ng mga batang Maynila at yung mga taga Maynila rin talaga. Pero dito naman po sa may Quiapo, kung tatanungin niyo ako kung taga Maynila po yung mga nagtitinda dito, no idea po ako. Comment na lang po. Comment down below ko kayo merong idea. Kasi ako, Manila update po dito para pakita ko yung sitwasyon ngayong araw dito sa may Carriedo. Na nagtataka lang talaga ako bakit ang dami nga rin pong vendor, kasi nung panahon na yun, talaga kiniklearing po etong area na to, maluwag na maluwag po eto kaya nagtataka lang rin ako bakit ang dami nga rin po. Pero halos makikita mo iba't ibang mga tindang mga pagkain. Pero meron dito nagtitinda, grabe ang OA sa mahal. Porque ba siguro sikat lalaki yun Sikat daw pero hindi ko naman kilala. Grabe ang OA magtinda nung chicken pastil, 100 pesos. Tapos ngayon nagtitinda naman ng biskwit yata. Yun nakita ko lang nagpapap sa natin newsfeed. Ang OA naman magtinda, 200 pesos. Grabe. Sorry for the word, pero parang sino kaya ang bibili nun? Ganong kamahal natin pwede mo naman makain yun, tsaka magkano lang rin naman yun. Ang OA talaga. Dito naglabas ng
And kung mapapansin nyo naman sa side na to, dito sa side na yan, tinitignan ko kanina kung yung line ng mga vendor sa may gilid, kung nasunod sila sa line, kasi may mga line naman pong ibinibigay yung mga ano natin para kung hanggang saan lang po sila. Kaso parang nasa ayos naman yung sa kabilang side. Tignan lang natin. And nga pala, din tayo dito, nakapag-update din tayo ng mga nakaraang buwan yata. Nung umaambon, taasan lahat ng payong, of course. Ginagamit na rin ito ng mga gumagawa ng sapatos sa Marikina. Pero hindi ko pa naabutan etong may karyedo kapag araw ng Friday, kasi 'di ba pag araw ng Friday ang daming nagsisimba sa may Quiapo Church. Hindi ko lang alam kung ano yung sitwasyon diyan. Pasyalan natin sa mga susunod na araw. O tapos may dadaan pang sasakyan. Ayun yung sinasabi kong line. Yung kulay puti, nasunod naman yung, ito nagtitinda ng mga, okay ba yan? Okay ba tawag din, mga pantalon? Ayan, nasa line naman siya. Pero, ewan ko lang kasi binabalikan ko yung mga time na nagki-clearing tayo kung meron nga bang nagtitinda sa side na to Pero may line ako napansin. At comment kayo mga kabungis-ngis kung saang lugar tayo gusto nyong magpunta tayo para i-update yung lugar na yun. At sana si Mayorak, bago siya bumaba bilang mayor ng Maynila, sana maayos niya rin yung mga problema dito sa Maynila, kasi mukhang magba-back to zero si Yorme pero alam naman natin, kayang-kaya naman ni Yorme ang mga yan Nagawa niya nga dati, mas kaya niya pang gawin ngayon. Kahit na mag-back to zero si Yorme, pero grabe Sana sa ating mga taga-Batang Maynila, sa mga taga-Maynila, tulungan din po natin si Yorme. Hindi ganun ka-easy ang pagiging mayor. Kailangan din po ng tulong nyo. At proceed tayo. Hello po, shout out ma'am. Ayan, may nakakilala pa sa atin kasi hindi na videoan si ma'am. Ayun daming mga nagtitinda nga rin po. Dalawang dalawang space, dalawang kalye ang kinuha nitong side na to. Etong kariton, tapos meron pa ditong isa. Ayun, dalawang kariton. Ang hirap pa kapag may mga nakapark pa dito ng mga sasakyan sana wala naman mga nakapark na ba tawag dito, tricycle, sidecar. Talagang wala nang madadaanan kung may nakapark pa dito sa kabilang side. Dito sa Carriedo, ang daming tinda mga pagkain na. Talagang, pag nagdaan ka dito, talagang magugutom ka Pero dumaan ako dito, busog ako. Thank you kay sir na nagpakain. Siya mama, ini peso. Bago lang mama siya.
Na, parang alos. Parang halos lahat nandito na sa may Carriedo eh. At meron pala akong nadaanan. Dati, hindi ko lang na-videohan, nagtaka nga rin ako eh. Kasi nung panahon ni Yorme, nung sa may bandang Inasal, dun sa may, di ba, simbahan, tapos itong kabilang side, sa may Inasal, nagtataka ako, tapos may tindahan dito ng mga gamot ata. Nagtataka ako, ang dami na nga rin, nalinis kasi yung side na yun eh, pero ngayon ang dami na nga rin pong mga vendor. Dahil nga para makadaan nga rin po yung mga tao, hindi ko lang alam talaga kung bakit ano pong nangyari dito sa Carriedo. No idea ako. Nandito lang ako para i-update din po kayo. Nagtaka lang ako bakit ano eh, ang dami ng mga vendor din po dun sa side ng bago ka pumasok sa Mang Inasal. Then eto tindahan ng mga herbal yata or kaya mga gamot. Kasi kinilir yung area na yun eh. At alam nyo naman, nandun tayo sa tuwing clearing operation sa Maynila noon. Pero in fairness naman po, malinis naman po etong mga area ng mga vendor nga. Walang mga basura sa kanilang mga side. Kasi nung nakaraan, nagdivisoria tayo, pero nakamotor. Yung nagtitinda ng buko, kung napanood nyo yung upload natin, kaya sana panoorin yung mga upload natin dito sa Busilak's Diary. And please subscribe na rin po kayo. Yung nagtitinda ng buko dun, yung mga plastic niya, nandito sa kabilang side, pero sa may bandang recto na yun recto, papuntang Isitan, hindi, Divisoria pa rin recto, Binondo side, yung mga tinda niyang mga, pinagbalatan ng buko, nandito, nandyan, hindi ko lang talaga na specific talaga nun, pero ilagay natin dito kapag nakita ko. Pero eto na, sa ayos naman po yung mga basura nila. Wala akong nakitang mga basura nga rin po. Thank you sa inyo. Pero kung tatanungin nyo naman ako kung magkano yung mga paninda dito, tsaka yung mga pagkain, no idea po ako. Yun lang, na isang nagtitinda, napaka-OA sa pagpa-price. Parang nakakaloko. Pero ewan ko kung magpapaloko kayo. Kayo naman yan. Siniraan pero hindi ko naman sinabi kung sino eh. Ayan, hanggang lang tayo simbahan ng Quiapo. Ang lang, hindi ko nakita si Tanggol. Tignan ko, pumunta ako dito sa Quiapo, hinahanap ko si Tanggol, hindi ko makita-kita. Tanggol, where are you? Where are you? Bulol, where are you? Where are you? Magko-collab na si Tanggol tsaka si Yorme. Joke. Ano to? Pasensya na, malabo mata. Kala ko speaker na nasa gitna, hindi pala pandang pants yata para sa mga bata. In fairness po sa ating mga vendor, yung mga basura nila, nasa talaga rin nila. Eto, ewan ko kung basura itong nasa ni nanay o paninda. Pero wala akong nakita mga basura na nakakalat. In fairness naman po. And nasa gitna na lang rin sila, sir. Ay, naalala ko yata.
kung hindi lang ako nagkakamali, etong art dito, sa may bandang simbahan ng Quiapo, dun sa may kabila, napinturahan yata yan ng mga panahon ni Mayor Isko Moreno eh. Nagpa-flashback ako eh. Then, pinaganda rin yung side na yun. Pero in fairness din ha, yung simbahan, buti walang mga vendor. Dito lang sa side ng Carriedo, tapos dito sa kabilang side. Pero yung simbahan na Plaza Miranda, walang mga vendor po. O baka wala lang nung nagpunta ako. Pero parang wala eh. Comment down below. Ay, doon nilalagay ni baby yung ano. Oops. And that's it mga kabungis-ngis. Antabayanan natin kung ano ang plano ni Mayor Isko Moreno sa lugar na ito. No idea tayo. And I'm sure may magandang plano si Yorme po dito sa lugar na ito. At maraming salamat sa panonood. Comment lang kayo kung saan gusto nyo puntahan natin yung lugar. At matawag pansin ni si Mayora dun sa lugar na pupuntahan natin at maayos din po sana. Maraming salamat mga kabungis-ngis. Ilang araw na lang, babalik na ang ating butihing Yorme. Makakasama na natin siya at sa mga batang Maynila. Maraming salamat po na ibinalik nyo si Mayor Isko Moreno. Dahil alam nyo talagang napakahusay niyang mayor ng Maynila. At makakaasa kayo, lalo na sa mga lolo't lola natin dyan na tanong ng tanong. Nagme-message, nagko-comment kung ano yung plano ni Yorme. Wag po kayo mag-alala, napakaganda po ng plano sa inyo ni Mayor Isko Moreno. Nagawa niya na noon, mas magagawa niya ngayon at lalong mas gagandahan, aayusin at buong puso niyang ibibigay sa inyo yung mga dapat na para sa inyo. Yung mga nawala, ibabalik ni Yorme yan. Kaya maraming salamat mga kabungis-ngis sa panonood. Ingat po kayo palagi and God bless us all. And please, subscribe Busilak's Diary dito sa YouTube and please follow Busilak Diary. Nakalimutan pa. Busilak's Diary ulala sa Facebook and Busilak's Diary sa TikTok. Mga ilang minuto na video natin ina-upload natin sa YouTube, sa Facebook tsaka sa TikTok, kaya